Manay. Happy New Year, sir. Happy New Year po sa inyong lahat, and glad to be on your show before the New Year because ang aking New Year's resolution ay to make less enemies. At syempre naunguna po dyan kasi kumalat po yung video, yung CCTV video, pati po yung larawan na may paper cut na sugatan daw po. Ano po ba yung katotohanan po dito sa dokumento? Bagamat hindi malinaw dun sa CCTV na nagkaroon ng komosyon, pilitan dahil wala naman CCTV sa loob, pero sa labas naman medyo maayos naman ang inyong usapan. Okay naman kami ni Undersecretary Cabral dahil naglalakad kami at hawak ko yung papel at dinidiscuss nga po namin. And I vehemently deny any allegation of days to even reply to my initial Facebook post. I have also been saying since November in public that I have had these, and I've also been discussing with him since September the public release of these files. And ang katotohanan po kasi maraming mga kumakausap sa akin at sa kanya na wag ilabas ang mga files na ito dahil marami pong mga taong nakapangalan sa listahang ito. At siguro naman po nakikita ng publiko na ang importanteng topic ay hindi ang mga files ko, kung hindi ang laman ng mga files na ito na may kopya din ang DPWH na ibinigay nila sa ombudsman. Kaya ang tanong na lang, bakit nila hindi inilalabas ang mga files na ito? Opo, yung insidente na yun, sir, kailan po yun naganap? September 4. Oo, tapos ngayon lang sila nagsabi na merong ganun na parang sapilitan na pagkuha. Tama po. Opo. Sir, yung pagpunta nyo po doon, nagpaalam po ba kayo muna? Nagsabi ba or nag-usap ba kayo ni Secretary Vince na pupunta ko dyan sa opisina, hihingin ko yung kopya, or kausap nyo po si Undersecretary Cabral, o diretso na kayong pumunta po doon? Nag-set po ako ng meeting through Director Alex Bote sa opisina ni Yusek Cabral. And actually, nung June 11, nandun din po ako to meet Yusek Cabral, and binigay niya sa akin yung kanyang high-level budget allocation formula na ang tawag po niya ay kanyang baseline budget managed o BBM formula, kung paano na-compute niya yung 401 billion pesos allocable budget per congressional district. Nagsulat din po ako sa kanya a month later asking for the detailed breakdown ng mga budget allocations na ito. At nung na-appoint si Sec Vince September 1, naisip ko na baka kung noon hindi ito ibinibigay ni Secretary Bonoan, mas may chance ngayon. Kaya naisip ko na pupunta that day. And ako po ay nagpapasalamat na nung nandun ako, tinawagan ni Yusek Cabral si Sec Vince kung maaring ibigay sa akin. Tapos nag-call back din po si Sec Vince. At ang sinabi po ni Sec Vince, okay na ibigay sa akin in the spirit of transparency. Sabi ko nga po kay Sec Vince, maganda kung isa publiko natin ito. At sabi niya, oo, isa sa publiko nga niya. Kaya ako nga din, hindi ito ginawa sarili ko dahil ang expectation ko, mas maganda, DPWH ang gumawa. And I believe nung September, mas idealistic pa siguro si Sec Vince, pero siguro marami ng kasing mga napagkasunduan siya in terms of what he can and cannot do to remain in his position. Kasi siya naman po ay nandyan lang at the pleasure of his appointing authority. Kaya wag natin pong sisihin si Sec Vince personally, at mahirap po ang kanyang posisyon. Kaya minsan baka hindi siya pwedeng magsalita ng totoo. Opo, meron pong ilan na nagpahayag ng pagkabahala doon po sa sinasabing pinilit daw po ninyo na kunin yung files. Kung ganun po yung mga naging senaryo, meron ba kayong natanggap din na text mula kay Dizon na parang pinapaalalahanan ka bakit ganun yung nangyari? Ganun din si Undersecretary Cabral. Kailan yung last communication po ninyo with Secretary Dizon na bago po yung interviews niya na sinisita nga kayo dahil di umano'y sa pilitan yung kinuha? We are trying to contact him, pero baka wala din siyang magandang sagot kasi nga only every few days siya nakakasagot sa mga katanungan ng media. I think best is kung kaming dalawa humarap na lang sa media at palipaliwanag lang namin kung bakit hindi ng DPWH isinasa publiko ito. Pero ang sagot ko ay actually maraming kumausap sa akin at sa kanya, at pwede naming pangalanan lahat ng mga nasa listahan na nakiusap na huwag ilabas ang listahan. Kung hindi po niya aminin yan,
lalo kong sasabihin na hindi siya nagsasalita ng totoo. Opo. Mula nung September po, nung pumunta po kayo doon and prior doon, meron kayong usapan na with Secretary Vince. Hanggang sa kasalukuyan, meron po ba kayong pag-uusap in between doon po? Bago po siya Opo, nag-abroad? marami po. After September 4 kasi ang budget hearing sa Kongreso. Tapos meeting din kami sa labas at sa telepono din. At ako po ay naniniwala talaga na gusto ni Sec Vince ng reforma sa DPWH. Pero tulad po ng yung pagbaba ng presyo, yun po yung isinusulong ko. Tapos isinulong din niya. Pero nung inayawan ng iba, binalik yung presyo, 'di ba? Kaya ang sitwasyon po ni Sec Vince ay napakahirap, pero kaya ko din po yan na bibigyan bilang konteksto. Kaya din minsan hindi siya pwedeng magsabi ng totoo. Opo. Muli nating linawin, Congressman, kasi ang baka ang intindi ng ating mga kababayan no ilan na pag nandoon yung pangalan mo sa listahan, masamang tao ka na. Once and for all po, pakipaliwanag po, once na nandun yung listahan, ano ba ang palatandaan na merong something mali doon or hindi mali na maging proponent ka, considering parang yan na yung nagiging kalakaran na magdala ng proyekto ang mga kongresista sa kanilang mga distrito, kasi hahanapan din sila ng nakasanayan din ng kanilang mga constituents na pag ikaw si congressman, dapat meron kang proyekto dito sa amin. Ang masama I think is the fact na itinatago. Kasi kung isinasa publiko ng isang mambabatas ang mga proyekto na pinasok niya sa kanyang distrito, yan ay patunay na hindi siya kumita sa proyekto. Pero the fact na ang daming ayaw na lumabas ang kanilang mga pangalan ay I think a reason to believe, corroborated by the fact na ang sinasabi ni former Undersecretary Bernardo ay almost 100% ng mga bid sa DPWH ay luto, na may mga commission nga in many cases para sa mga proponents ng mga insertions. At ang mga presyo nga talaga ng mga proyekto ng DPWH ay mataas, ang kalidad ay madalas substandard, kaya ang sinasabi ko ay halos lahat siguro ng mga DPWH projects ay may kickback. Kaya may mabuting dahilan siguro para ayaw ng marami na lumabas ang listahan. Opo. And doon po sa nangyari at naipalabas na videos doon sa CCTV at mismo yung taga-side ng DPWH ang naglabas po. Ito ba ay nagpapatunay na legit na ang inyo pong hawak na dokumento galing talaga sa DPWH at hindi na kailangan pa na i-verifika? Yun ang funny thing about the DPWH saying na I illegally obtained the files, na kinocompare man nila na talagang galing sa kanila ang files na ito. And the fact na ayaw nila ba naman na bakit may mga pangalan ng mga taong patay. Hindi ko naman problema yun kasi hindi naman ako ang gumawa ng listahan. Kaya tama ka po, ito po ay patunay na authentic ang listahang ito. Opo. Now ngayon po, ang inyo pong kaibigan na si Representative Ridon ay meron namang pong parang babalaba or pahaging na posibleng ma-ethics po kayo dahil po dito sa sinasabi daw na nanggipit kayo doon sa DPWH. Ano pong komento niya rito po, Congressman? Sir, mag-share ako sa iyo ng sekreto. Gustong-gusto kong i-ethics nila ako para may oportunidad ako na ilabas lahat ng mga alam ko tungkol sa mga gawain sa Kongreso. Kasi alam niyo sir, nung Lunes, gusto ko sana mag-privilege speech. Pinatayan ng mikropono, tapos nag-adjourn ng session in less than 1 minute. Kaya mabuti po i-ethics nila ako para pwede akong magpahayag ng pahayag na lang sa Kongreso. Yung sinasabi ko po kay Congressman Redon, ang kanyang party list, Bicol Saro, ay may 150M insertion sa 2025. Dalawang road project, 75 million pesos each. Meron din po insertion sa 2026 kasi kaming lahat ay hiningan ng submission ng at least 150, yung mga party list nga po, 160M per party list. At mukhang pag pinapahayag ko ang mga ito, maraming mga nagagalit na nabubulgar ang kanilang pinagkikitaan. Kaya hindi ko naman po sinasabi na may masamang ginawa si Congressman Redon sa kanyang mga insertions di umano ng kanyang party list. Pero mabuti po kung isagot na lang niya kung meron man siya o hindi insertions sa 2026 budget mismo o ng kanyang party list
na sinabi ko po sa unang pahayag ko, kanyang party list ang may insertion sa 2025 budget. Ngayon, tungkol sa kanyang sinabi na i-ethics niya ako dahil sa illegally obtaining the file, parang nakakatawa talaga para sa karamihan ng mga Pilipino na kahit na sinasabi ng iba na ang priority natin ay sugpuin ang corruption, ang preoccupation naman ng iba in the last few days ay ang dami pong mga opisyal na nagpahayag na ang files ko ay hindi dapat maging ebidensya sa korte, so on and so forth. Parang pinapakita nila na ayaw nila talagang sugpuin ng corruption. Gusto lang nilang i-control ang investigation. Kaya ko po naisip noon pa na importante na makuha ang files bago umalis ng DPWH si Yumaong Undersecretary Cabral dahil ang potential for cover-up and for others to alter the files is great. Ngayon, hindi naman paginiwalaan ng kopya ng files ko kung hindi tugma ng lahat ng ibang mga files. Pero kung maraming mga may kopya ng file, tapos yung file na ilalabas ay iba, pwede nating ngayon i-check and balance kung inalter yung laman ng file. Kaya ang sagot ko sa inyong tanong ay wag tayo magpa-divert ng attention sa tunay na question ng laman ng file. Opo, napag-uusapan po yung inyo pong pag Mr. Speaker kahapon, narinig ko rin kaso parang nasagap lang sa ibang mic yata yun ng isang ano. Init po ninyo magsasalita sana kayo doon pero hindi kayo pinagbigyan. Sa Senado po, mahaba din yung kanilang deliberasyon. Napigyan pa nga yung na chance yung ibang mga senador na makapagsalita. Yung nanay mo nga nabigyan pa rin nabigyan ng chance na makapagsalita with reservation siya sa pagkanyang pag-approve at yung iba pa mga senador. Pero bakit doon nang sa Kamara po napakabilis? Akala ko nga mga rapper yung napakabilis at dire-diretso at narinig ko po yung inyo pong boses. Kaso hindi po kayo pinagbigyan. Meron po bang paliwanag? Alam ba nila na magpi-privilege speech kayo? Kasi nabanggit nyo po yun sa post nyo rin po kahapon ng madaling araw. Actually, sir, baka may dalawang dahilan. Isa ay wala ding quorum sa House. At kung walang quorum, pwedeng ma-adjourn yung session. Kaya para hindi ma-adjourn yung session pero hindi din pilitin ang iba na pumasok, minadali na lang nila ang session. At pangalawa, sinabi ko nga na may dalawa akong gustong talakayin. Ang isa, yung 8 billion peso insertion ng isang proponent na pwede ko din ibahagi ngayon. At yung isa naman po, ang 18.58 billion MOOE fund na parang sekretong pondo ng mga congressman. Ang, if I may, unang topic na ito ay ipinahayag na rin ng iba sa media na may 8 billion na nakapangalan kay ES, tapos dinagdagan ko, kasama din doon si SAP, tapos sa isang report nakalagay din na itong dalawa ay nasa ilalim ng OP. Gusto ko pong linawin na ang nakasulat sa file at nakita ko rin ito sa kopya ng file ng iba ay OP parenthesis ES slash SAP close parenthesis. Pero the way that that's written po, ang proponent ay si OP. Kung sino man po si OP, hindi ko po alam. Pero ang hinihiling ko po ay maging subject ito ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee at ng House Public Accounts Committee dahil sa DPWH. Isang example ng 8 billion na ito ay 300 million pesos sa aking distrito na may mga solar streetlights na 230,000 pesos kada piraso. At ang question ko, kung nagkaroon ng corruption na sigurado naman sa 230,000 pesos streetlights na ito. Opo. Sir, balikan ko lang yung insidente po doon sa pag-ratify or during sa ratifikasyon sa Kamara. Marami po bang bakanting mga upuan doon? Kasi ang nakikita lang kasi sa camera po, nasa gavel, tapos yung halos tight shot lang yung Sir, opo. mas marami ng usual and bibigay ako ng dahilan kung bakit. Pero baka close to 50 pero walang 50% ng Congress ay nandun. Kaya kung may isang nagsabi lang na mag-roll call tayo, kung may quorum tayo, mag-adjourn sana yung session if I'm not mistaken. Pero pwede din pilitin ang mga ibang miyembro na umattend dahil
may na ibahagi na rin po ako na Christmas bonus para sa mga kongresista sa halaga ng 2 million pesos na actually yung iba nakuha nila December 22. Pero baka yung iba na hindi pa nakakuha nung December 22, kinuha nila nung December 29. Pero hindi ko po kinuha yung akin at sabi nga ng iba na wag ko dapat ito banggitin sa media. Pero kaya ko po ito nire-raise dahil itinaas ng Kongreso ang sarili naming budget by 10.5 billion pesos, of which 7.8 billion pesos is sa MOOE na hindi dumaan sa debate. Biglang lumabas lang sa substitute bill. At yung MOOE na ito ay liquidation by certification, as your viewers know. At in effect, napupunta sa mga bonus katulad nito. Sasabihin naman ng iba, ginagamit para sa mga lehitimong bagay. Pero kung ganoon, bakit natin una hindi niliquidate? At pangalawa, hindi inilalahad sa publiko na may budget increase tayo ng 10.5B. So the fact na hindi siya transparent ang aking, I think, disagreeable point bakit mali ang budget increase na ito. Opo, at pinasinungalingan ito ni Congresswoman Swansing na merong 2 million na pesos pero na kumbaga lahat kayo inimpormahan na merong ganito po na bonus po. Hindi ka naging exempted po, hindi mo lang kinuha po, Congressman. Well, unang-una po, matalino talaga ang ibang mga kongresista na sumagot. Kasi baka kung ang tanong, totoo ba na may 2 million peso Christmas bonus para sa lahat? Ang sagot, definitely not. Dahil baka yung iba mahigit sa 2 million. Pero yung iba naman hindi binibigyan. Kaya hindi lang 2 million para sa lahat. At pangalawa, baka naman sa kanila hindi yung tawag Christmas bonus. Ang tawag doon, operating fund. 'Di ba? Sabi naman po ni Deputy Speaker Ronnie Puno, meron talagang, I'm not sure kung kinonfirm niya 2 million, pero basta sabi niya meron talaga na binibigay para sa Pasko. Pero sabi niya, para naman to may pamigay ang mga kongresista sa mga barangay captains sa mga Christmas parties, pati ang mga ibang mga events pag Christmas. Kaya lehitimo naman talaga ang mga sinabi ni Deputy Speaker Ronnie Puno. Ang tanong ko lang, kung totoo ito, bakit nung humihingi ako ng breakdown sa Committee on Accounts kung paano ginagastos yung 18.58 billion pesos para sa 2026 na MOOE fund, hindi lang nila ako hindi sinagot, may nakiusap pa nga sa akin na wag nang magtanong muli. At kung maaari ko pong ibahagi, sir, parang mas gusto pa nga ng Kongreso na talakayin ko yung mga issue ng DPWH kaysa sa itong MOE na to. Ganyang ka-sekreto tong MOE na parang mas sensitive na topic pa ito kaysa sa DPWH. At kaya po ako natutuwa ngayon na sa tulong ng mga media stations tulad ninyo, nalalaman rin ng ating mga kababayan na may ganitong 18.58 billion peso MOOE fund. Opo, at matagal na rin pong nare-raise yan kasi yan po hindi na kailangan ng resibo. Ano lang, certification lang. Yung ordinaryong Juan de la Cruz, pinapaliquidate ng tama. Tapos ang gobyerno na gumagamit po ng pera ng taong bayan, by certification lang na ganito ginamit. Wala namang malinaw. Pwede ka naman mag-certify po dire-diretso. So talagang dapat matigil na po yung ganyan na kalakaran. Di ko lang alam kung paano yun matitigil kasi marami pong maapektuhang mga kasamahan nyo po dyan sa Kamara po, Congressman. At may dalawa po akong dagdagan. Una, maaaring sabihin ng iba na sinabi na ng COA na pwede ang liquidation by certification. Pero yung hindi nila maaaring sabihin na hindi mali ay biglang lumabas lang sa substitute bill nang walang debate. Kung dinedefend nila na tama ito, dapat i-defend nila sa publiko bakit kailangan ng ganitong budget. At pangalawa, bahagi din ng 18.58 billion na to ay napupunta daw sa mga keyboard warriors. In fact, meron pong publicly disclosed na CARE program ang House para ang mga kongresista ay may 10 to 100 slots bawat isa at may training sa Kongreso ng mga social media consultants nila ng ano ang pwede nilang i-post sa Facebook para ipagtanggol ang Kongreso. At ikinalulungkot ko po na ang lumalabas yung mga umaatake sa mga kritiko ng gobyerno
ay binabayaran pala ng pera ng bayan. At kaya ko po ito nire-raise at sa tingin ko baka sa darating na taon ito po ay mas gagawin nating malaking issue ay dahil nakita ko ang daming mga social media trolls at kung hindi po sila tumitigil edi lantad na lang natin na yang lahat pala ay binabayaran ng buwis ng bayan. Congressman, good evening. Sa MJ po ito. Sir, wala po bang mga sasabi ang leadership ng House of Representatives? Bago pong speaker natin, sir, sa issue na po na inyong ni-raise, lalo na yung sinasabing Christmas bonus ng mga kongresista. Baka yung inasahan nila ay hindi na lang mapipick up ng media yung balitang ito kasi nung sinasabi ko parang nagtinginan yung iba, parang first time na may nagpahayag nito sa Kongreso. Pero ako po ay nagpapasalamat talaga at mukhang nag-viral na rin yung balita na may 2 million kada congressman. May nagsabi nga sa akin na problema nila ngayon, dami ng mga humihingi ng solicitation sa kanila, ngayon nalaman nila may bonus sila eh. Pero I think the natural reaction will be to ignore the issue at umasa na malimutan ng mga tao na may ganitong MOE fund. Opo, Kong, first term po ninyo as district representative, may mga nagsasabi na mukhang hindi mabubuwag yung mga dati ng nakasanayan sa HREP. Kong, bilang kayo ay first termer congressman, batang-bata, ito yung mga ganitong sistema ay kumbaga nakagisna na, maaring nakagisna na sa institusyon. Ano masasabi mo dyan, Kong? Actually, sir, I would answer na hindi din sustainable ang ganitong taas na level ng government spending. Kaya sa tingin ko, kung hindi natin maging mas responsable sa ating spending and effectively to lower government spending sa mga susunod na mga budget, mauubos na rin ng panggastos ang gobyerno. Kaya mapilitan tayo, I think, in the next year na babaan ang mga pork barrel at ibang mga unnecessary funds sa budget. Opo, sir, ito pong sa Cabral Files, possible kaya na maiimbestigahan ito next year, considering na may mga movement po kayo dyan with Congressman Irice? That's why I'm very thankful na maraming mga sektor ay ngayon nananawagan na isa publiko at imbestigahan ang laman ng mga files na ito. At kung ako lang naman po ang nagsasabi nito, walang mangyari. Pero iba't ibang mga nagsasabi na ngayon. At gusto ko nga sa bagong taon, ang mga iba naman ang mag-lead nito. At I think it's undeniable that the projects are there. Sa sarili ko ang distrito, nabanggit ko meron 300 million peso na project. At ang question of sino yung nakinabang sa mga proyektong ito ay pwedeng malaman din sa pamamagitan ng mga investigasyon. Hindi pwedeng pagtakpan lang ito, lalong-lalo na po dahil mataas ang media attention dito. Kaya mabuti po na over the past week, marami pong mga nagka-interest na sa mga Cabral files na ito. Opo, lalo na Congressman, yung issue sa korupsyon na hindi talaga mawala-wala ngayon sa psyche ng sambayan ng Pilipino na kahit sa mga barbershop, Kong Lian, ito yung topic, no? Pagsingil sa accountability sa pera ng bayan. Sir, ito pong paparating na 2026. Nakita ko po kasi yung post nyo na talagang maghihinay-hinay kayo, sir, sa pagsasalita sa issue na to pagdating ng bagong taon. Hanggang saan po ba ninyo kayang dalhin yung laban na ito, Kong? You are making a very unpopular decision. Binabanggaan nyo po yung mga makapangyarihan na walang nagbalak na mga has o galawin, lalo na yung issue na ito for the longest time, sir. Sinabi ko po simula Enero 1, wala pa namang Enero 1 ngayon, di ba? Pero tungkol din sa issue na ito. Kasi I think mas malayo ang mararating nito kung yung mga mas matanda sa akin naman yung mag-lead ng investigation. At ang sinabi ko naman din kanina ay marami din kasing ibang mga questionable funds ang ating gobyerno na mabuting ibunyag din. Tapos pag malawak na ang kaalaman ng publiko tungkol dito, then pwedeng may iba ding mga pumasok. So
I think we should just overall find ways to cut costs in government next year. Again, not even because it's the right thing to do alone, but because we have no choice but to do it. Kasi mauubusan na rin ng fiscal space ang ating gobyerno. Opo, wala po bang mga veterans na mga kongresista, sir, nagpapahayag in support of your cause dyan po sa 20th Congress? Mga Well, bumubulong-bulong sa iyo na kaya mo yan, sir, kaya mo yan, Kong, nasa likod mo lang kami. Walang mga ganon? Natutuwa po ako na may iilan, pero yung mahirap kasi, especially for DPWH, kung nasa listahan ka, syempre ayaw mong lumabas yung listahan, di ba? Kaya napakahirap talaga na magkaroon ng results sa mga investigations na ito kasi una, maraming nasa listahan. Tapos, protection na ng bawat isa kasi kung may isang makulong, baka ikakanta niya ang kanyang mga kasamahan, di ba? Kaya I'm not that optimistic na may maraming mga makukulong next year. Pero at least the public is more aware now and can make a more informed choice in 2028. Opo, Kong, bago lang ulit si Partner Admar, usaping pera pa rin, sir. Nakapansin-pansin na matindi ang backlog natin sa classroom. Meron akong napanood mo na interview, short clip lang mula po sa inyo kung bakit ganon. For the purpose po sa ating global viewers, bakit nga po ba, sir, konting-konti ang mga proyekto sa classroom sa Pilipinas? Oh, as I said, the reason we have a classroom shortage is because mas mababa ang mga kickback sa classrooms dahil yung classroom maraming gumagamit at vertical. Kaya kung dayain mo, halata at maraming mga maapektuhan. Kaya kung mapansin nyo, yung farm to market roads dinoble. Yung classrooms actually itinaas sa Senado pero hindi yun masyado yung i-prioritize nung una. At sana ngayon, dahil laki na ng backlog, mas ma-action na natin kasi lumaki naman ang pondo para sa classroom sa 2026. Opo, si Edmar po ulit. Ito, Kong, meron pong isinusulong ngayon sa Senado si Senador Robin Hood Padilla patungkol nga po doon sa pag-demonetize ng 1,000 piso na 1,000 peso bill mula 2020 hanggang 2025, no? Meron na ring mga bansa na nagsagawa po nito, merong mga naging successful, merong hindi naging successful, kumbaga naapektuhan yung kanila ding ekonomiya, nagkaroon ng kalituhan sa kanilang citizen. Dito naman sa Pilipinas, meron ata na 1986 na ginawa din na kagaya nito na nagkaroon po ng demonetization din po ng pera. Sa tingin niyo po, mabisang pamamaraan po ito? Lalo na't nakita natin na male-maleta yung pera, yung pasabog po ni Congressman Zaldico ng mga pera sa maleta, tig 1,000. Nakikita nyo po mabisang paraan ito sa paglaban sa korupsyon, Congressman? Malaking factor dyan kung napakaraming porsyento ng ating money supply ay nasa 1,000 peso bills na nakatago lang. At ang lumalabas nga po ay kaya siguro hindi tumataas ang ating GDP growth kahit na tumaas ang ating infrastructure spending ay dahil malaking porsyento ng ating infrastructure budget ay napupunta sa pera na iniipon lang. At ang magandang resulta kung mag-demonetize tayo ay biglang mag-circulate ang perang ito sa ating ekonomiya. Kaya suportado ko po ang demonetization. Opo, lalo na meron ding agam-agam. Baka yung mga nag-corrupt sa pera ng taong bayan, sila din yung bumili ng mga ginto, Congressman. Kasi biglang bawas yung ating ginto po. Yet sabi ng ating mga kababayan, hindi naman nila naramdaman yung epekto ng pagbebenta ng ginto. Hindi ko pa po napag-aralan yan. Opo. Pero kaya siguro ang peso din ay humina dahil maraming mga papadala ng pera abroad. Opo. Siguro bilang panghuli na lang po, Congressman, kasi ang gobyerno natin, ang administration na natin ngayon, medyo bumaba talaga yung approval, trust, grado na ibinigay ng taong bayan
dahil nga po dito sa issue ng korupsyon, pahirapan sa kanila yung benefits na mapupunta sa kanila like sa PhilHealth, nililipat pa, tapos itong issue ng korupsyon po. Ano na lang po ang inyong mensahe at nais pa na isulong para sa kapakanan ng taong bayan, hindi lang bilang kinatawan, no? Kasi naging national figure na po kayo, hindi lang po kayo kinatawan ng First District ng Batangas po dahil dito po sa inyong pagbubulgar po, nagiging kinatawan na rin kayo ng mga concern ng taong bayan sa buong Pilipinas, buong mundo po, Congressman. Sana iseryoso natin ang investigasyon sa Cabral Files at kung aaminin na lang ng DPWH ang tunay na laman nito, it will be much appreciated by the Filipino people. Pero kung may tatanggalin naman sila ang pangalan sa listahan, pwede ko naman pong sabihin na hindi yan ayon sa mga kopya na nakuha din po ng iba sa atin. At I think the more kasi na itinatago ang impormasyon, the more na bumababa ang tiwala sa gobyerno, di ba? Kaya mabuti po para sa lahat ng mga aspeto ng budget, maging transparent lang tayo. Opo, Kong, pahabol. Nung last nating interview, nabanggit po ninyo na kailangan mo ng malakas-lakas sa computer para po basahin ang buong linalaman ng Cabral Files. Now, sir, nabasa nyo na po ba yung buong Cabral Files na hawak po ninyo? Hindi po pa nabasa lahat. Also, yung nilabas po ninyo na impormasyon sa media at sa publiko noong nakaraan, masasabi natin na hindi pa yon yung bombshell na makukuha ng tao based po sa impormasyon na nakapaloob po sa Cabral Files. More to come this 2026. Opo, ang importante kasi ang impormasyon kung sino ang proponent ng bawat isang proyekto, tapos i-research yung status ng proyektong yan. Kaya nasabi ko sa aking distrito, may isang proyekto, ang OPESAP, na nakita kong overpriced at may iba ding mga nakita ko na iba naman ang pangalan na overpriced din. Mabuting investigahan sino ba yung mga pangalan na lulabas na ito. At ganoon din po pag may ghost project, pwede sanang managot yung proponent pag ma-match natin yung proyekto sa ground sa file ng DPWH. Opo, Kong, ipapaabot ko lang, Partner Odmar, yung mensahe ng ating mga kababayan na papaabot po ng pasasalamat at paghanga po sa katapangan na inyo pong pinapakita sa krusada natin kontra korupsyon. Now, concern nila, Kong, ito yung tanong nila, meron na po kayong mga banta, mga threat na natatanggap dahil po dito sa krusada inyo pong ginagawa ngayon sa Pondo ng Bayan? Yung kay Redon at yung sa DPWH in the last day lang, at wini-welcome ko po yan kasi pag kakasuhan nila ako, edi ilalabas natin lahat sa oportunidad na yun, lahat ng mga alam natin tungkol sa kanila. Opo, Kong, pahabol lang talaga, last na lang po talaga. Kasi nabanggit niyo po, hindi pa po pala lahat na nabubuksan ninyo, nabe-verify din niyo yung sa file. Pero meron pong sinabi yung ombudsman na hindi daw buo yung ibinigay niyo po, part lang daw po. Ano po ba yung katotohanan? Meron po ba kayong ibinigay sa kanila na kopya or si yung bang binigay ng DPWH na doon nag-turnover pa sila? Yun na ba yung Cabral Files po, Congressman? Actually, pinost ko po sa Facebook na wala nga silang hiningi at pinakita ko pa sa kanila, kusa ko, higit pa sa inisip nilang hingin sa akin. At ang files na ito, sinabi ko sa kanila, makakatulong sa kanilang mga investigasyon sa buong bansa. Pero nung nag-meeting po kasi ang kanilang team sa aking opisina, ang focus nila ay tungkol sa pinangalanan ng Congressman Edwin Gardola. Pero ang team naman din nila ay hindi naman bumalik sa aking opisina pagkatapos noon. Ganoon din po sa ICI. 2 beses kami nagkita, pinakita ko sa kanila, tapos hindi naman sila bumalik. Kaya I take exception to the characterization na parang meron akong hindi ibinigay. Lahat po at higit pa sa kanilang hiningi ay aking ipinakita sa kanila.